ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Layunin: natatalakay ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kahulugan ng produksyon. Hindi lahat ng bagay sa kapaligiran ay maaaring ikonsumo agad ng tao. Minsan, kailangan pang idaan sa proseso ang isang bagay upang maging higit na mapakinabangan. Halimbawa, ang kahoy o troso ay maaaring gamiting panggatong upang mapakinabangan. Ngunit, maaari din itong gamitin upang makabuo ng mesa. Ang produksyon ay proseso ng pagpapalit anyo ng produkto sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga salik upang makabuo ng output. Ang mga salik na ginagamit sa pagbuo ng produkto ay tinatawag na input. Sa ating halimbawa, ang output ay ang mesa at silya. Ang mga input ay ang mga bagay na kinakailangan upang mabuo ang produkto. Ang mga input na kahoy, makinarya, kagamitan at manggagawa na ginagamit sa pagbubuo ng produktong mesa o silya ay mga salik ng produksyon. Mga salik ng produksyon: lupa, paggawa, kapital, entrepreneurship. Nagiging posible ang produksyon sa pagsama-sama ng mga salik, factors of production, tulad ng lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship. Suriin ang kahalagahan ng sumusunod na salik at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Lupa bilang salik ng produksyon. Sa economics, ang lupa ay hindi lamang tumutukoy sa tinataniman ng mga magsasaka o pinagtatayuan ng bahay. Kasama rin dito ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim nito, pati ang mga yamang tubig, yamang mineral at yamang gubat. Hindi tulad ng ibang salik, ang lupa ay may naibang katangian sapagkat ito ay fix o takda ang bilang. Sa makatuwid, ang wastong paggamit ng lupa ay mahalaga. Malaki man o maliit ang sukat nito, kailangang tiyakin ang pagkaroon ng produktibong paggamit. Lakas paggawa bilang salik ng produksyon. Ang mga likas na yaman at mga hilaw na sangkap ay hindi magiging kapaki-pakinabang kung hindi gagamitin at gagawing produkto. Nangangahulugan ito na kailangan ang mga manggagawa sa transformasyon ng mga hilaw na materyales sa pagbuo ng tapos na produkto o serbisyo. Ang lakas paggawa ay tumutukoy sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal o serbisyo. May dalawang uri ang lakas paggawa: ang mga manggagawang may kakayahang mental o silang mga tinatawag na may white collar job. Mas ginagamit ng manggagawang may kakayahang mental ang kanilang isip kaysa lakas ng katawan sa paggawa. Halimbawa ng mga ito ay ang mga doktor, abogado, inhinyero at iba pa. Ang katawagang white collar ay unang ipinakilala ni Upton Sinclair, isang Amerikanong manunulat noong 1919. Ang isa pang uri ng lakas paggawa ay ang mga manggagawang may kakayahang pisikal o silang mga tinaguriang may blue collar job. Mas ginagamit naman nila ang lakas ng katawan kaysa sa isip sa paggawa. Halimbawa nito
ang mga karpintero, driver, magsasaka at iba pa. Sahod o sweldo ang tawag sa pakinabang ng manggagawa sa ipinagkaloob na paglilingkod. Ang mga manggagawa ay may malaking ginagampanan sa ating pangaraw-araw na pamumuhay sapagkat ang kanilang paggawa ng produkto at serbisyo ang tumutustos sa ating pangangailangan. Kapital bilang salik ng produksyon. Ang kapital ay tumutukoy sa kalakal na nakalilikha ng iba pang produkto. Mas magiging mabilis ang paggawa kung may mga makinarya o kasangkapang gagamitin ang mga manggagawa. Ang mga kagamitang ito na gawa ng tao ay ginagamit sa paglikha ng panibagong kalakal ay isang halimbawa ng kapital. Ang kapital ay maaari ding iugnay sa salapi at infrastruktura tulad ng mga gusali, kalsada, tulay, pati na ang mga sasakyan. Ang pagsulong ng ekonomiya ng isang bansa ay hindi lamang nakadepende sa lupa at lakas paggawa. Ayon sa artikulo ni Edward F. Denison na may pamagat na The Contribution of Capital to Economic Growth, 1962, ang kapital ay isa sa mga salik sa pagtamo ng pagsulong ng isang bansa. Sa makabagong ekonomiya, nangailangan ang mga bansa na mangalap ng malaking kapital upang makamtan ang pagsulong. Ang kabayaran sa paggamit ng kapital sa proseso ng produksyon ay tinatawag na interest. Entrepreneurship bilang salik ng produksyon. Itinuturing na pang-apat na salik ng produksyon ang entrepreneurship. Ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. Ang entrepreneur ang tagapag-ugnay ng naunang mga salik ng produksyon upang makabuo ng produkto at serbisyo. Siya rin ang nag-uorganisa, nagkukontrol at nakipagsapalaran sa mga desisyon sa mga bagay na makaapekto sa produksyon. Taglay ng isang entrepreneur ang pag-iisip na maging malikhain, puno ng inobasyon at handa sa pagbabago. Ayon kay Joseph Schumpeter, isang ekonomista noong ika-20 siglo, napakahalaga ng inobasyon para sa isang entrepreneur. Ipinaliwanag niya ng inobasyon o patuloy na pagbabago ng entrepreneur sa kanyang produkto at serbisyo ay susi sa pagtamo ng pagsulong ng isang bansa. Maliban sa pagiging magaling na innovator tulad ng paggamit ng makabagong pamamaraan at estilo sa paggawa ng produkto at pagkakaloob ng serbisyo, ang sumusunod ay ilan sa mga katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay na entrepreneur. Una, kakayahan sa pangasiwa ng negosyo. Dalawa, matalas na pakiramdam hinggil sa pagbabago sa pamilihan. Tatlo, may lakas ng loob na humarap at makipagsapalaran sa kahinatnan ng negosyo. Ang tubo o profit ay tumutukoy sa kita ng isang entrepreneur. Ito ay kita ng entrepreneur matapos magtagumpay sa pakipagsapalaran sa negosyo. Sinasabing hindi nakatitiyak ang entrepreneur sa kanyang tubo dahil hindi pa niya alam ang kahinatnan ng kanyang pagninegosyo. Ang produksyon ang tumutugon sa ating pangailangan. Kung walang produksyon ay wala rin tayong produkto at serbisyo na ikukonsumo. Ang mga salik na lupa, paggawa, lakas paggawa, kapital at entrepreneurship ay may malaking bahaging ginagampanan sa prosesong ito. Kapag ang mga salik na ito ay nag-ugnay-ugnay, ito ay magdudulot ng mga produkto at serbisyo na tutugon sa ating pangaraw-araw na pangangailangan. So yan lang po ang tungkol sa mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat.